pinagyayabang, pinagmamalaki nila noong 2016, maayos, malinis. Walang mga kuryenteng mga nakasabit sa Davao. Eh nung huling nakita natin, may mama pa naglalambitin doon sa kuryente nila, doon sa Davao eh. Ibig sabihin ho, mga kababayan, yung mga pakawala nilang mga balita noong 2016 ay puro hindi ho totoo. Diba? Puro hindi ho totoo, mga boss chief sir. Puro mga peke para lang makuha yung boto ng mamamayang Pilipino. Oh, ganun ho yun. Para makuha ang boto ng mamamayang Pilipino. Sige, fake newsin nyo sila. Sabihin nyo, napakaganda ng Davao. Sabihin nyo, number 1 ang Davao. Sabihin nyo, safest city ang Davao sa buong Southeast Asia. Wala, hindi naman pala. Daylight nga no? Broad daylight ko, mga kababayan. Meron na, nakita natin? Meron yung mga ano tawag doon? Yung mga dali, nahihirapan ako. Nakakalimutan ko yung word eh. Meron nasa jeep tapos may nakagano na kutsilyo dito sa leeg ng babae, hostage. O di ba? Tapos ano pa ho? Diyan sa Davao, panay dyan ho yung mga nahuhuli. Nung isang araw lang, ang vlog natin, may naipakita tayo, 4 na milyon halaga ng ipinagbabawal na damo nahuli sa Davao. O anong ganda niyan? Anong ayos niyan kung madaming ganyan sa Davao? Anong katahimikin, anong kapayapaan yung sinasabi nila? Diba? Sabi ni Tim Blick same pattern with Chinese propaganda. Lahat naman yan. Ayan mga bossing, tingnan nyo po, na-plug ng COA sa hindi paggamit ng pondo para doon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ibig sabihin, baka mga nakatunganga lang po yung mga leader dyan sa Davao City. Hindi talaga pinagtutuunan ng pansin yung mga kanilang mga problema, no? Na hinaing ng mga kababayan nila dyan sa Davao City. Ngayon ho, mga boss, eto na. Senator Panfilo Lacson, no? Binanatan si Amy Marcos. Ay, hindi porket kapwa senador ligtas na kay Panfilo Lacson, mga bossing. Lacson kay Amy Marcos, baka gustong mag-apply ng meow-meow sa Senado. Kung maalala nyo po kasi, mga bossing, si Amy Marcos may ine-ebas. Ang sabi niya ho, mga kababayan, is, eto, merong mga kalat na budget, no? Kumbaga, inutay-utay, hiniwa-hiwalay. Merong mga kalat na budget ang gobyerno natin para nakatuon doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kaso ho, mga kababayan, yung mga senador umaalma. Wala naman daw katotohanan. Kaya ngayon, nababansagan siya na meow-meow, aka Kiko Barsaga. Kasi ganyan lang yung style ni Kiko Barsaga Diba? Ang style ni Kiko Barsaga, sige, magsabi tayo ng mga fake news, magsabi tayo ng kung ano-ano, no? Laban sa gobyerno, laban kay Bongbong Marcos, laban kay Martin Romualdez, kahit wala tayong ebidensya. Ganyan style nila. Ngayon, nabansagan ni Senator Lacson na baka gustong mag-apply ng meow-meow sa Senado. Basahin natin. Mariing pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan ng mga senador na halukayin sa mga pagdinig ang umano'y pagkakasangkot ni dating House Speaker late Martin Romualdez sa maanumalyang flood control project. Binibintangan niya pa. Alam niyo mga kababayan, lahat iniimbestigahan, walang pinipili. Hindi kagaya ito. Nung Senate Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta, mabanggit mo 2019, 2018, mabanggit mo mga kababayan na gano'n, iiwas na agad sila. Biglang idadivert na, balik tayo doon
Kailangan 2022 pataas lang, no? Sa panunungkulan lang ni Bongbong Marcos. Lahat ho. Kaya lang ang problema, nung kampo nila Amy Marcos, walang maipakitang ebidensya. Panoorin nyo. Yung ano daw, may crocodile silang serye ni Daryl Yap eh. Wala silang pinapakita ebidensya dun. No? Ang lagi nilang sinasabi is madami na nagsasabi na ganito si Martin Romualdez, madami nang nagsasabi na puro ganun, madami nagsasabi. Mga kababayan, 2026 na ho ngayon. No? Hindi na huubra yung tipo bang maingay, no? Ibig sabihin totoo yan, hindi na huubra yun. Maingay, dapat kasuhan, hindi na huubra yun. Sa panahon ho ngayon, kailangan ebidensya para umusog yan, para umandar yan. Kung walang ebidensya, bakit pag-uusapan natin yan? Di sayang lang ang panahon. Di po ba? Wala naman ho talaga ebidensya. Ipinagpipilitan lang nila. Ngayon, ano gagawin? Di ba? Sabi dito, baka gusto niyang mag-apply ng meow-meow ng Senado. Kung ano-ano ang sinasabi niya, baka niyang maging counterpart. Baka gusto niyang maging counterpart, no? Ayaw naming magkaroon ng meow-meow sa Senate para parang may gusto, may mag-apply. Nasabi ko na ito, the best response to nonsense is silence. Pero kapag ka nang iinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya ang Blue Ribbon Committee, no? Ina-undermine niya ang integridad ng committee na member din siya. Tol Mark, pakihingi nga kay Boss Mike yung ebidensya niya laban kay Martin Romualdez. Kayo magtanong kay Boss Mike Cervera. Pero ito kagandahan sa amin, mga boss. Iba-iba yung mga paniniwala namin. Ano po? Pero, hindi nyo kami makikita na kagaya ng mga DDS. Sa bagay, yung mga DDS, ano yan ang estilo nila, no? Yung away-away, pero kaperahan, no? Naku, dito. Kami tuloy-tuloy at pare-parehas pa din po kaming magkakaibigan. Wala lang, no? Yun yung paniwala nila ito naman yung paniwala natin, mga bossing. Na hanggat walang naipapakitang ebidensya, paano yun? Magiging magiging ngitian na lang po tayo. Di po ba? Tuloy. Ayan, kagaya ni Manang Amy Marcos, puro sabi ni Manang Amy, hindi pinipigilan ng Senate Blue Ribbon Committee na isama si Martin Croco, ganun yung nila. Kila Daryl Yap. Kaso, uulitin ko ho, wala pa naman ding na ipapakitang ebidensya. Wala dapat pag-usapan. Alangan namang istorbohin natin yung tao. Pagpapaliwanagin natin yung tao. Samantala, wala naman dapat ipaliwanag. Wala namang sasayangin, aksayahin yung oras. Lapag yung mga ebidensya, lapag yung mga katunayan na si Martin Romualdez nga talagang pinaka main niya ang flood control, saka natin pag-usapan. Ayan, malamang sa alamang madaming manonood diyan, di ba?